ayun, ito nga yung labanan doon. Hindi na yun sa kung ano, kasi 9 years na, tagal ko na nakamove on. Actually, nag-entertain ako na manliligaw, ano. So, ayun, ang inaano ko lang dito, saan sila kumukuha ng tigas ng mukha? Bakit kailangan gawin yun sa harapan ng bata? Na ang tinuturo ko at prinsipyo ko sa pagpapalaki ng anak ko, may anak akong babae, yan ang gagawin mo. Paano kung walang araw, pagkaroon na asawa yan, ipapakita mo, ikaw na ama. Ikaw na ama, na pwedeng gawin yan sa kanya na mapapangasawa niya son. O ikaw, na may anak kang lalaki, na pwede niyang gawin yan sa mapapangasawa niyang babae. Hindi pwede yun. Napaka-immoral. Diba? Sabi nating iniintindi namin. Pinagbigyan ka na namin eh. Diba? Pinagbigyan ka na namin. Diba? Hinayaan kita. Kahit pa ilang babae. Pero, napaka-immoral. Napaka-balasubas-bastos na dalin mo sa pamamahay ko. Alam mo yan. Kung ano ang kwento ng bahay na yan, hindi mo yan maaalis sa katotohanan mga taong nakakaalam. Mabaliktad mo man ang sitwasyon ng mga kwento. Tagal kong nanahimik, 9 years. Pinakinggan ko lang kung paano kayo maglinis-linisan. Pero sinagad nyo ako. Tandaan nyo yan. Actually, nagpunta na ako sa Public Attorney's Office ng Bacoor. Na-post ko rin yan. April 25, 2025. Pupunta ako doon before lunch. Naghintay ako hanggang 1 p.m. dahil nag-lunch break sila at marami naman inaasikaso. May pila yun doon. Iisa pa rin naman ang option na sa akin. Ikaw, kung anong desisyon mo, pakulong natin. Solid ang evidence mo. Give us. Then, give all the papers that we need. Yun lang naman yun. Marami pa siyang prosesong sinabi. Hindi ko na isa-isahin. For my safety na rin, no? So, ayun. Sabi niya, ikaw, kung anong decision mo, sabi ko sa barangay, kung pakinggan ko anong gusto nila. Not for the argument. Of course, for my safety na rin. At wala talaga sa bucket list ko pa ang dumaan ulit sa korte. Kasi it's waste of time. Marami akong goal at hindi na natin isa-isahin. Sasabihin na lang natin kapag nandun na tayo sa tugatog ng tagumpay na yun ulit para hintayin natin ulit, hilahin nila tayo bababa at siraan. So ayun, dahil nga doon nagulat si Alexa na nalaman ko lahat. Nagpatawag kami ngayon ng hearing. Ang set ng hearing ay April 28, 2025 sa Molino 1 sa Bacoor. Okay, tapos ito na, ang mga offer nga noon, ng walang hiyang lalaking na yan. Bastos! Manggagamit! Alam mo yan, na yung bahay na yan, effort ko yan. Talino ko, ginamit ko dyan. Alam mo kung saan kita pinulot. Kung paano kita tinulungan umangat. Alam mo kung paano kita pinatira sa bahay namin sa Taytay. Wala kang bahay. Tandaan mo yan. Villanueva. Maglabasan na lang din naman tayo. 9 years tumahimik ako. Pero ngayon, sinagad niyo ako. Ngayon, dinamay mo pa ang anak ko. Diba? Kung ano-anong pagmamanipul ang ginawa kay Alexa. Kung ano man yun, it's none of our business na. Sa kanila na lang yun. Ang sa akin lang, ito na biglaan, naging ano ng bata, naging balasubas magsalita. Ngayon, yun yung mga offer niya. Makipagbalikan ako dahil may mga sakit na siya. Ganito ang sagot ko kay Jerlet nung inopen niya yun. Ew, hindi ako pag-usap dyan, hakadiri. Naririnig niyo ba yung sarili niyo? Nakakasuka. Masisikmura mo yun. Sabi ko nga, 9 years na. Ano, gamitan? Baboy. Manggagamit. Tapos ito pa, yung mga offer niya na yun, inex ko yun syempre. Ito pa, pinakamaganda. Sabi ko, harap sila. Tinilin sa pena. Hindi ako marap. Wali silang galit sa akin. Sabi ko, hintay kami. Maghaharap kami sa barangay. Nandun na. Hintayin nila ang patawag nila. Alexa, never say sorry.
Hindi mo rin makikitaan na nagsisisi siya ginawa niya. There's no child abuse here. Maybe masasabi na lang natin, minor sila, pero alam na nila kung anong ginagawa nila, kung anong tama nila. Nakita niyo kung paano ko post. Consistent top 1 siya since prep. Simula sa daycare. Alam niyo yan. Meron siyang sariling talino, wisdom, at nagtiwala ako sa kanya. And it's her choice to betray me. Ang daming pagkakataon na pwede niyang sabihin. And this was the revelation again. Tapos sa mga offer na tinanggihan ko, girls, lalaki lang yan. Kaya natin mabuhay nang wala sila kaysa binababoy tayo ng ganyan. May lumabas pa sa bibig na Alexa, once of the incidents of this 2025. Masama ang loob niya sa akin. Kasi tumatanggap na siya na manliligaw. Sinita ko siya. Pinangaralan. Actually, hindi pa pagalit. Tamang sermon lang. And, yun ang isa sa hindi niya nagustuhan sa akin. Bakit daw sa papa niya pwede? Punayagan siya. Bakit daw sa akin hindi? It's mine to discipline you. Lagi ko pang paulit-ulit na ako ba, kapag gumawa ng masama, o nanginginom ako, adik ako, may karapatan ba ako sa anak ko na magsabi na hindi ka pwedeng manginom, hindi ka pwedeng maging lasenggo, maging adik? Adik ako, paniniwalaan niya ba ako? Malamang! Walang karapatan! Unihiya! Ang papa mong pangaralan ka ng ganyan. Paulit-ulit ko yan sinabi. Kung ako ba, gumagawa ng immoral, may karapatan ng pangaralan ka? Siyempre wala! Hindi na maniniwala! Kasi, alam mo, dapat, bago ka mangaral, nakikita sa gawa mo. Galit siya. Kasi pinagbawalan ko siya. Tumanggap ng manliligaw. Ang pinamasama, pinapasok niya sa bahay nang siya lang ang nandoon. Nagalit ako. Pinagsabihan ko siya. Nagtalo kami. It's unexpected. Akala ko dati, simple lang na hindi pagkakaunawaan. Because yung pala, yung mindset niya, na mamanipulate niya ng kababuyan ng papa niya dahil mismo sa loob ng pamamahay ko, dinala ng baboy na yan. Yung kabit niya. Ito ba, ang sabi ni Alexa, bakit yung mga kaibigan ko, mga klase ko, mga kakilala ko, 15 years old by jowa na, sila yun. Hindi sa atin. That's why, lagi kong ini-insist, self-discipline. Kung ano nakikita mong mali sa iba, mali na yun. Huwag mo nang gayahin. Huwag na natin na maging pagkakamali pa natin bago tayo matuto. Nakikita mo ng mali. It's not good. Pinaliwanag ko pa yan. Ang dami kong paliwanag dyan. Alam ko, naintindihan niya. Isang araw, isa pa ang naging sagot niya minsan. Bakit daw? Yung pinsan niyan, 13 years old na babae, hinayaan ng tita niya, ng kapatid ko, na magjowa ng tomboy. Bakit daw siya hindi pwede? Paulit-ulit, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Sabi ko pa, nagtalo kami ulit noon. Hindi ko akalain na nagtanim siya ng sama ng loob kasi alam ko maalis ako ng bahay sa Cavite. Ayos kami, sweet kami, hinahatid ko pa siya sa school. Normal, lahat yun before ng moving up ng April 14, 2025 and before ng revelation nitong April 22, 2025. Okay? At higit sa lahat, ito na, nagkaroon na ng hearing. Nagkaroon ng hearing, pinaset ng April 28, 2025 at 1 p.m. Dumating ako doon, 11:30. Naghintay ako hanggang 1 p.m. Nakita ko na nandun na sila pagdating ko. Pumunta ako sa isang kwarto, na doon lang. Hinintay ko yung oras. Air condition. Air condition yung barangay nila, guys. Social air condition. Doon ako, nagpalamig ako sa isang room. Hanggang hinihintay ko yung oras. Tapos, yun. Ito na ang susunod ng mga revelasyon.